nakakalam niya yung mga taga-Davao. Yung mga paninirang ganyan, hindi nakakalusot yun. Alam naman natin ang record ng pamilya yan. At tanda mo nung sa Tacloban, sino bang unang tumakbo ron? Di ba si dating Pangulong Duterte as mayor? Ihain ng House Resolution 1562 na nagpahayag ng, and I quote, unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez and upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of his legislative and constituent functions. Ang nasabing, end of quote. And ang nasabing resolusyon ay pagkatanggol na rin kay House Speaker laban sa mga aligasyon na si si Romualdez na nasa likod ng People's Initiative. Ano po masasabi niyo dito, Attorney Sal? Well, hindi nakakatakataka yung susuportahan nila. He holds the purse. So natural lang yan. Ngayon yung sinasabi naman nilang yung ginagawang investigasyon ng Senado, parang nakakasira. Mukha namang hindi. Tinitingnan lang naman kung ano mga nangyayari doon sa People's Initiative. Oo, pero may yung dalawang Houses of Congress, Attorney Sal, nagkakaroon ng iringan as nag-develop sa bawat araw yung issue na ito. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubir na unfortunately it has come down to this. At ipinupunta dito ng Senate President yung mga mambabatas sa Kongreso ay nagsagawa ng press conference at tila daw inaatake naman siya. Ganyan talaga. Sila naman na nag-aaway. Sarap nga pag-uumpugin ng mga ulo nila. Pero pag ganito, Attorney Sal, ang kawawa ang taong bayan kasi ay inaasahan ng ating mga kababayan, gawin ng mga mababatas ang pangunahing trabaho nila ay yung gumawa, magbalangkas sa mga batas na makakatulong para sa ating bayan. Samantala, kaya nga, yes, di ba? Kaya nagre-react ang mga taong bayan, di ba? Yung mga sinosorbe, yung mga interviews lumalabas, they're dissatisfied. Marami. Samantala, Attorney Sal, doble ngayon ang seguridad sa mga papasok sa Kamara. Alamin natin bakit sa report ni MJ Mondejar. Pila-pila ang mga sasakyan na papasok sa Kamara. At mas aktibo ang K9 unit sa pagmonitor sa mga kahinahinalang bagay. Ganito ngayon ang sitwasyon sa Batasan Complex. Ayon kay House Secretary General Reggie Velasco, Biyernes pa nito nakaraang linggo na magpatupad sila ng heightened alert. Because the security personnel reported that there were some motorcycles that they noticed going around in front of the premises. Hindi pa masabi ngayon ng Kamara kung kailan mananatili ang heightened alert status. Basta ang prioridad nila ang kaligtasan ng mga kongresista at empleyado. We take them seriously, no? And then some House members have reported that they have received some threats, no? Or they have seen some people in front of their residences, ganyan reports. Nilina naman ni Velasco na hindi under attack ang Kamara, subalit mananatili sila naka-alerto. Nanawagan naman ang mababang kapulungan sa mga papasok sa Batasan Complex na sumunod na lamang sa mga patakarang kanilang ipinatutupad, lalo na ang mga nakamotorsiklo na delivery riders. Hindi itong huli na isinalang sa heightened alert ang Kamara dahil ito lamang nakaraang taon na ang pinaigting rin ng seguridad sa mababang kapulungan kasunod ng bombing incident sa Marawi City. But our website has been attacked several times, no? In fact, according to my IT staff, millions of attempts since January of this year. We just warn them that, we will prosecute you, once we catch you. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Attorney Sal, habang masasabi mo, Attorney Sal, dun sa heightened alert sa Kamara? May banta raw sa kanila. Hindi naman nila pinangalanan sino yung mga congressman, pero sinabi din ni Velasco na hindi naman daw si Speaker yun. Imahinasyon lang nila yun, o kaya guilt feelings yun. Samantala, Attorney Sal, habang apektado ang Davao ngayon sa mga baha at may pinapakatong propaganda laban sa pamilyang Duterte, ay makikita sa social media ang katanungan na nasaan ang mga Duterte.
Sinabi ng Pilipinas Today, QC, sa page na Facebook ni Atty. Sal na labis sa pinsala ang idinulot ng malawakang pagbaha at landslide sa malaking bahagi ng Davao Region. Kilalang baluarte ng pamilyang Duterte pero walang tulong sa mga Davaoenyo mula sa maimpluwensyang political family na abalang-abala ngayon sa pambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon nito. Kasabay nito, binabalita naman na si House Speaker Martin Romualdez ay mas may malasakit pa daw sa taga Davao dahil agaran daw ang sumaklolo sa mga nabiktima sa unang nabanggit ko. Atty. Sal, pinalalabas na hindi tumutulong ang mga Duterte kasi nga tinatanong nasaan. Tama po ba ito, Atty. Sal? Ang tanong ito, legitimate ba itong mga nagpo-post na ito kasi hindi naman ito legitimate news agency at posibleng ang mga pages na ito ay ginamit lang para bayaran, para siraan ng mga Duterte. Mga trolls yan. Ang nakakalam niya yung mga taga-Davao mismo. Yung mga paninirang ganyan, hindi nakakalusot yun. Alam naman natin ang record ng pamilya yan. Tanda mo nung sa Tacloban, sino bang unang tumakbo ron? Di ba si dating Pangulong Duterte as mayor? Hindi lang nila pinopublicize, nilalathala. Hindi gaya ng iba. At yung iba daw, Atty. Sal, maliban sa pinapublicize na, nagbabayad pa sila ng pera para mas malawakan na maabot dun sa mensahe sa mga posts nila. Ito yung tinatawag ng mga sponsored posts, Atty. Sal, sa mga social media para mas maabot kahit hindi mo friend o hindi mo fina-follow, pero makikita mo sa feed mo dahil nga sponsored ito. Ibig sabihin, may mga areas, example, pwede mo piliin, Atty. Sal, kapag sponsored ang post, yung mga lugar sa Metro Manila kung saan pwede nila makita sa feed nila yung mga post na yun. Apart from the paid sponsored ads, yun, kasama na rin yung mga fake news, binabayaran na yung mga trolls nila para siraan ang pamilya doon. Samantala, Atty. Sal, nagpayag naman ng isang veteranong mamamahayag si Jay Sonsa ng kanyang sentimiento sa social media. Atty. Sal, sabi niya habang nasa kasalan si Pangulong Bongbong Marcos, si Mayor Baste ay naghahatid ng tulong sa mga nabaha at stranded. O eto na yung hinahanap niyo nasaan ng mga Duterte. Hindi nyo lang nakikita sa mga balita ninyo. Yan ang sinasabi natin. Mga binayaran lang yan, mga trolls. Hindi kailangan magbayad ng sponsored ads ng mga Duterte, Atty. Sal, para maparating sa buong Pilipinas na may ginagawa sila. Kasi kumakalat yan by word of mouth. Tsaka yun na ang record nila Talagang tumutulong sila ever since. Samantala, Atty. Sal, naghain ng petition for review sa Department of Justice kahapon si ACT Teachers Party's Representative Franz Castro matapos ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong isinampa ng mambabatas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Castro, and I quote, "This undermines efforts to address online threats, contributes to normalizing violent rhetoric, and erodes public trust to the legal system's ability to handle explicit threats from those in power, effectively deterring dissent," end of quote. Ito yung kasunod, Atty. Sal, na binasura ng Quezon City Prosecutor's Office itong kaso na inihain nila laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga namang walang kakaso-kaso yun. Kaya binasura yun. Sino pangalan niya? Si party list na yan. Puro propaganda lang naman yan. Kaya nag-file yan para na ilalabas siya sa dyaryo, sa balita. Ganyan yan. Puro publicidad.